20 taon. Iyon ang unang numerong pumasok sa isip ni Amara nang muli niyang makita ang mukha ni Mateo de la Cruz. Hindi sa litrato, hindi sa alaala, kundi sa personal. 1 metro lang ang layo mula sa kinauupuan niya, sa loob ng isang opisina na mas malamig pa kaysa sa Disyembre. Ang lalaking minahal niya noon ay naroon sa kanyang harapan, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy, isang CEO. Ang hangin sa paligid niya ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang mga mata niya, na dati puno ng init at pagsinta, ay kasing tulisan na ng yelo. Walang emosyon, walang bakas ng nakaraan. Napayuko si Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi sa harap niya. "Bumalik ka," sabi ni Mateo. Ang boses niya ay patag at walang buhay. Hindi iyon tanong, kundi isang pagkilala sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. "Mateo?" Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Kailangan kong makita ang anak ko." Sa pagbanggit ng salitang anak, isang bagay ang gumalaw sa mukha ni Mateo. Isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. "Ang anak ko," pagtatama niya, at sa bawat salita ay may diin na parang patalim. "Iniwan mo siya, Amara. Tinalikuran mo kami." Ang sakit. Bumalik lahat ng sakit na 20 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig at ang isip niya ay biglang lumipad pabalik sa umagang yon. Ang ingay ng Naya ay nakakabingi, ngunit para kay Amara, iyon ay musika. Ang halo-halong amoy ng pagkain, pabango at ang kakaibang kaba ng mga taong paalis at dumarating ay nagpuno sa kanyang puso ng kakaibang sigla. "Inay, inay, tingnan mo, ang laki." Sigaw ng 6 na taong gulang na si Maya habang nakaturo sa isang dambuhalang eroplano sa labas ng salamin. Ngumiti si Amara at hinaplos ang buhok ng bata. "Oo, anak, malaki, no?" "Can we ride that one next time, inay?" Tanong naman ng 14 anyos na si Marco na seryosong nakatingin sa flightboard. "Marco, huwag kang ang advance mag-isip. Kakalapag lang natin." Saway ni Clara, 17 anyos, ang pinaka-responsable sa lahat. Siya ang kanang kamay ni Amara, ang ate ng buong barkada. Si Leo, na sa edad na 18 ay ang kuya ng lahat, ay abala sa pagbibilang ng kanilang mga bagahe. "Okay? 10 maleta, kumpleto. 4 na backpack, kumpleto. Mga kapatid, kumpleto ba tayo?" Nagtawanan ang mga bata. Mula sa pinakamatanda hanggang sa bunso, si Little Sam na 4 na taong gulang pa lang at mahimbing na natutulog sa stroller, 9 sila. 9 na mukha na puno ng pag-asa at pagtataka sa bagong lupang kanilang tinatapakan. At si Amara, ang kanilang sentro, ang kanilang inay. Sa loob ng taxi, habang binabagtas nila ang kahabaan ng EDSA, tahimik na nakadungaw si Amara sa bintana. Ang Maynila. Nagbago na ito. Mas mataas ang mga gusali, mas maraming sasakyan, mas maingay. Ngunit ang init ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi ay pamilyar pa rin. Ang init na kasama niya sa mga panahong simple lang ang lahat. Mga panahong kasama pa niya si Mateo, nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga sa Batangas habang hinihimas ang kanyang sinapupunan. Isang kamay ang humawak sa kanya. Si Clara. "Okay ka lang po, inay?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Amara. Isang matamis ngunit may bahid ng lungkot ng ngiti. "Okay lang, anak. Masaya lang si inay na nakauwi na tayo." Umuwi. Ngunit para kanino? Ang pamilya niya ay matagal nang wala. Ang tahanan niya ay kung nasaan ang 10 anak niya. Ngunit may isang piraso ng kanyang puso na naiwan dito. Isang pirasong 20 taon na niyang hinahanap.
Isang pirasong nagngangalang Angelo. Ang tunog ng pagbagsak ng isang folder sa mesa ang nagpabalik kay Amara sa malamig na katotohanan ng opisina ni Mateo. Itinulak nito ang folder palapit sa kanya. Pinahanap kita, Amara. Alam ko kung saan ka nanggaling. Alam ko ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Amara nang buksan niya ang folder. Mga litrato. Mga litrato niya kasama ang 9 niyang anak sa iba't ibang okasyon. Sa parke, sa eskwela, sa isang maliit na salo-salo sa kanilang apartment sa ibang bansa. At sa ilalim nito, isang report. Nakalista ang mga pangalan at edad ng kanyang mga anak. "Siyam," sabi ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng pagkasuklam. "Hindi ka pa nakontento sa isa, Amara? Kailangan mo pa ng 9 at sa iba't ibang lalaki pa marahil?" Napatayo si Amara. Ang upuan ay gumawa ng malakas na ingay. "Hindi mo naiintindihan." Sigaw niya. Ang boses ay basag sa sama ng loob. "Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Ang alam ko lang ay ang nakikita ko." Tumayo na rin si Mateo. Ang kanyang tangkad ay tila lalong nagpaliit kay Amara. Lumakad siya paikot sa mesa hanggang sa nasa harapan na niya ito. "Ang nakikita ko ay isang babaeng iniwan ng kanyang unang anak para magpasarap sa buhay. At ngayong naubos na ang pera mo, bumalik ka para kunin ang huling alas mo." "Hindi pera ang habol ko, Mateo. Si Angelo ang kailangan ko." Tumawa si Mateo. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng pait. "Huli ka na, Amara. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nag-alaga. Ako ang ama niya. Ikaw? Isa ka lang masamang panaginip." Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang suntok na nagpapaguho sa lahat ng lakas na inipon niya para sa araw na ito. Huminga ng malalim si Mateo at nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay naging kasing lamig at kasing tigas ng bakal. "Umalis ka para sa pera. Ngayon, babawiin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong wala kang makukuha." Nang sumarado ang pinto at tuluyang maglaho si Amara, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mabigat at nakakabingi. Nakatayo lang si Mateo sa gitna ng silid, hindi gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakatitig sa pintong isinara ni Amara, na para bang kaya pa rin niyang makita ang anino nito sa kabilang panig. Ang bango ng murang pabango ni Amara, isang amoy na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 20 taon, ay naiwan sa hangin. Isang alaala, isang multo. Biglang bumagsak ang kamao ni Mateo sa makintab na kahoy ng kanyang lamesa. Isang malakas at mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi niya naramdaman ang sakit. Ang naramdaman lang niya ay ang nag-uumapaw na galit na kasing init ng kumukulong metal sa loob ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit, ibinalik sa dati ang postura ng isang CEO. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang cellphone ay hindi niya maitago. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga De La Cruz ay malabo sa isip ni Mateo. Ang mga ilaw ng syudad at ang mga nagdaraang sasakyan ay mga mantsa lamang ng kulay sa labas ng bintana. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Amara. Ang mga mata nitong puno ng sakit. Ang mga labi nitong bumibigkas ng pangalan ng kanyang anak. Ang anak ko. Pagdating niya sa malaking bahay, ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakatatandang kasambahay. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang boses na malambing ngunit may tinatagong talim ang narinig niya mula sa sala. "Mateo, iho, maaga ka yata?" Doon, nakaupo sa isang antigong sopa, ay si Doña Elvira, ang kanyang madrasta. May hawak itong tasa ng tsa at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at pagmamahal. Isang maskarang 20 taon na nitong suot. "May problema ba sa opisina?" tanong nito.
Maingat na inilapag ang tasa. Umupo si Mateo sa tapat niya, marahas na kinalas ang kanyang necktie. Bumalik na siya, Mama Elvira. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Elvira, ngunit may isang mabilis na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Sino ang tinutukoy mo, anak? Alam niyo kung sino? Sagot ni Mateo. Ang boses ay pagod at puno ng pait. Si Amara. Napahawak sa dibdib si Doña Elvira na para bang totoong nabigla. Diyos ko po, at bakit daw? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, sa apo ko? Hindi sumagot si Mateo. Paano niya sasabihin na ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Amara ay tungkol kay Angelo? Lumapit si Doña Elvira at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod sa paraang ginagawa ng isang nag-aalalang ina. Huwag mong sabihing pera ang habol niya, Mateo. Matapos niyang makuha ang gusto niya noon, babalik siya para sa higit pa. Sinabi niyang gusto niyang makita si Angelo. Sabi ni Mateo, halos pabulong. Siyempre, sagot ni Doña Elvira. Ang boses ay puno ng awa na para kay Mateo. Gagamitin niya ang bata. Iyon ang laging alas ng mga babaeng tulad niya. Huwag kang mag-alala, iho. Nandito lang ako. Hindi natin hahayaang sirain niya ulit ang buhay ninyo ni Angelo. Tumango lang si Mateo. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang langis na lalong nagpaalab sa apoy sa kanyang kalooban. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Mateo. Nagkulong siya sa kanyang study, isang silid na puno ng mga libro at mga alaala. Sa ibabaw ng kanyang mesa, katabi ng mga papeles ng kumpanya ay mga picture frames. Kinuha niya ang isa. Si Angelo, 5 taong gulang, nakangiti habang hawak ang kanyang unang medalya. Kinuha niya ang isa pa. Si Angelo, 10 taong gulang, sa kanyang unang araw sa basketball team. At ang pinakahuli, ang graduation picture ni Angelo sa high school, nakatayo sa tabi niya, halos kasing tangkad na niya. Sa lahat ng litratong yon, iisa lang ang wala. Si Amara. Binuksan niya muli ang folder na ibinigay ng kanyang private investigator. Binasa niya ulit ang mga pangalan sa papel. Leo Santos, 18. Clara Santos, 17. Marco Santos, 14. Pababa ng pababa ang listahan. 9 na pangalan lahat. 9 na bata na dala-dala ang apelyido niya. Santos. Napangisi si Mateo ng mapait. Ang babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay ay nagkaroon ng 9 na anak sa kung sino-sino. Ang sakit ay biglang napalitan ng pandidiri. Hindi na siya nag-isip pa. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, isang matalik na kaibigan. Rico, bungad niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng pabor mo. Mateo, napatawag ka, anong meron? Prepare the papers, sabi ni Mateo. Ang boses ay malamig at desidido. I want full and sole custody of my son, Angelo de la Cruz. Natahimik si Rico sa kabilang linya. Teka, anong nangyari? Bumalik na ba? Siya? Oo, at sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit pa sa anak ko. Mateo, sigurado ka ba dyan? Mahirap na laban niyan. I don't care about the cost. I don't care how difficult it is. Putol ni Mateo. Gawin mo lang ang sinabi ko. Matapos ang tawag, nakaramdam si Mateo ng kaunting kapayapaan. Ito ang tama. Ito ang dapat. Para sa proteksyon ni Angelo. Para sa hustisya. Habang iniisip niya ito, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Dahil sa pag-aakalang isa ito, sa kanyang mga manager, sinagot niya ito. Hello, De La Cruz speaking. Good evening, sir. Sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Tumatawag po ako mula sa security office ng St. Augustine University. Kumunot ang noo ni Mateo. Ang universidad ni Angelo. Yes, what is it? Sir, may bisita po kasi dito na naghahanap kay Mr. Angelo de la Cruz. Ayaw po naming papasukin nang walang pahintulot galing sa inyo. Protocol po. Naramdaman ni Mateo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sino ang bisita?
Ang pangalan po na ibinigay niya ay Amara Santos. Ang kapayapaang naramdaman ni Mateo kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagong bugso ng galit na mas matindi pa kaysa dati. Ang panga niya ay nag-igting at ang pagkakahawak niya sa telepono ay humigpit na halos mabasag ito. Huwag na huwag ninyo siyang papasukin, utos ni Mateo. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Ako na ang pupunta dyan. Ang init ng araw ay tumatagos sa manipis na blusang suot ni Amara. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pawis sa kanyang palad at ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa tapat ng malaking arko ng St. Augustine University. Isang lugar na napakaganda at napakalaki. Isang mundong napakalayo sa mundong kinalakihan niya. Sa loob ng 20 taon, libu-libong beses niyang inilarawan sa kanyang isip ang sandaling ito, ang muli nilang pagkikita ng kanyang anak. Minsan, sa kanyang mga panaginip, ito'y puno ng luha at mahigpit na yakap. Minsan naman, puno ng mga tanong at panunumbat. Ngunit sa lahat ng iyon, palagi siyang handa. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang mga estudyanteng naglalabasan mula sa GAT, pakiramdam niya ay hindi siya handa. Ang lahat ng salitang inensayo niya ay biglang naglaho. Mahigpit niyang hinawakan ng bagay na nakasabit sa kanyang leeg, sa ilalim ng kanyang blusa. Isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy, inukit niya mismo noong mga panahong puno pa siya ng pag-asa. May nakaukit ditong isang anghel. Para sa kanyang Angelo. Ito na lang ang tanging pisikal na bagay na nag-uugnay sa kanila. Ilang minuto pa siyang naghintay. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Nagsimula nang kumalat ang mga estudyante. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung nagkamali siya ng oras? At pagkatapos, nakita niya ito. Isang binatang matangkad, tindig pa lang ay alam mo nang may tiwala sa sarili. Nakasuot ito ng puting polo at itim na pantalon, uniforme ng unibersidad, ngunit kahit sa simpleng kasuotan ay kitang-kita ang kiyemeng hindi maipagkakaila. Ang buhok nito ay makapal at maitim at ang paraan ng paglalakad. Napapahawak si Amara sa kanyang bibig. Ganoong-ganoon si Mateo maglakad. Habang papalapit ito, mas lalo niyang naaaninag ang mukha nito. Ang mukha ni Mateo, ngunit mas bata. Ang panga, ang ilong, ang mga mata. Ngunit may isang bagay sa mga matang yon na kanya. Isang bahid ng lambot na nakatago sa likod ng seryosong ekspresyon. Ito si Angelo, ang kanyang anak. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Amara. Ang ingay ng mga sasakyan at mga estudyante ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, napapalapit sa kanyang direksyon. Nang ilang hakbang na lang ang layo nito, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Angelo. Ang kaswal na ekspresyon ay biglang napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagtataka. At sa huli, isang bagay na hindi maintindihan ni Amara. Isang pinaghalong gulat at sakit. Tumigil ito sa paglalakad. Mga 2 metro ang layo mula sa kanya. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang sinusuri ang isang estrangherong pamilyar ang mukha. Si Amara ang unang bumasag sa katahimikan. Angelo? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong. Hindi sumagot si Angelo. Ngunit nakita ni Amara ang bahagyang paggalaw ng lalamunan nito na parang may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Ako ito, anak, sabi ni Amara. Humakbang siya palapit. Ako ang inay mo. Sa pagbanggit ng salitang inay, tila natauhan si Angelo. Umatras ito ng isang hakbang. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na pader. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang boses ay patag, ngunit may diin. Gusto kitang makita. Gusto kitang makausap, sabi ni Amara.
Ang mga luha ay nagsisimula na namang magbanta sa kanyang mga mata. 20 taon, anak. 20 taon kitang hinintay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Hinintay? O tinalikuran? Ang salita ay tumama kay Amara na parang sampal. Hindi totoo yan. May mga dahilan. Mga bagay na hindi mo alam. Ang alam ko lang ay lumaki akong wala ka. Putol ni Angelo. At sa pagkakataong ito, narinig ni Amara ang pait sa boses nito. Ang alam ko lang ay si Itay ang nandyan. Siya lang. Kaya kung ano man ang kailangan mo, sa kanya ka humingi. Huwag sa akin. Tumalikod na si Angelo. Handa nang umalis. Sandali! Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hinawakan niya ito sa braso. Nagulat si Angelo sa ginawa niya. Tumingin ito sa kamay niyang nakahawak sa braso nito at pagkatapos ay sa mukha niya. Sa isang saglit, nakita ni Amara ang isang batang nalilito sa likod ng maskara ng galit. Ngunit ang saglit na yon ay nawala ng kasing bilis ng pagdating nito. Isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa kanilang tabi. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang figurang nagpatigil sa paghinga ni Amara. Si Mateo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kamay ni Amara na nakahawak kay Angelo. Mabilis na lumapit si Mateo. Hindi siya tumingin o nagsalita kay Amara. Ang kanyang atensyon ay nasa anak lamang nila. Hinawakan niya si Angelo sa kabilang braso at marahang ngunit may puwersang hinila palayo kay Amara. Get in the car, Angelo. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Itay? Simula ni Angelo, tila naguguluhan sa mga pangyayari. I said, get in. Ulit ni Mateo. Mas matigas na ngayon. Walang nagawa si Angelo kundi sumunod. Bago ito pumasok sa kotse, lumingon ito kay Amara. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Puno ng mga tanong na hindi masabi. Nang makapasok na si Angelo, hinarap ni Mateo si Amara. Ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyo. Sinabi ko sa iyo kahapon, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Layuan mo ang anak ko. Pagkatapos ay tumalikod na siya, pumasok sa sasakyan at isinara ang pinto. Mabilis na umalis ang kotse, iniwan si Amara na nakatayo sa tabi ng kalsada, nilalamon ng alikabok at ng sarili niyang mga luha. Ngunit bago tuluyang lamunin ng bintanang may itim na tint ang mukha ng kanyang anak, nakita ni Amara ang paggalaw ng mga labi nito. Walang tunog, ngunit malinaw ang pagkakabasa niya. Isang tanong na tumagos sa kanyang puso at mananatili doon magpakailanman. Bakit ngayon lang? Ang biyahe pabalik sa maliit na nirerentahang bahay nila ay parang isang mahabang panaginip para kay Amara. Bawat pagliko ng taxi, bawat busina ng sasakyan ay hindi niya naririnig. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isip ay ang huling tanong ni Angelo. Bakit ngayon lang? Isang tanong na napakasimple ngunit napakabigat. Isang tanong na ang sagot ay kasing gulo at kasing sakit ng 20 taong katahimikan. Pagbukas niya ng pinto, ang maingay at masayang bahay na iniwan niya kanina ay sumalubong sa kanya. Ang mga bata ay naglalaro sa sala. Naghahabulan sina Maya at Marco habang si Sam ay tuwang-tuwang pumapalakpak. Ang amoy ng nilulutong adobo mula sa kusina ay nagsasabing si Clara na naman ang nag-asikaso. Inay! Sigaw ni Maya na unang nakakita sa kanya. Tumakbo ito at yumakap sa kanyang mga binti. You're home! Pinilit ni Amara ang isang ngiti. Yumuko siya at hinalikan ng noo ng bata. Nandito na si Inay, anak. Inay, gutom na po kami, sabi ni Marco habang tumatakbo. Maghahain na po, Inay, sabi naman ni Clara mula sa kusina. Sakto lang po ang dating ninyo. Sinubukan ni Amara na maging normal. Tinulungan niya si Clara na maghain ng hapunan. Pinaupo niya ang mga bata. Pinagsilbihan niya sila isa-isa. Ngumiti siya.
Tumawa siya sa mga biro nila. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At napansin iyon ng dalawang pinakamatanda. Si Leo at Clara ay palihim na nagkatinginan habang kumakain. Nakikita nila ang panginginig ng kamay ng kanilang ina habang hawak ang kutsara. Nakikita nila ang pamumugto ng mga mata nito. Nakikita nila ang paminsan-minsang pagkatulala nito sa kawalan. Alam nilang may nangyaring hindi maganda. Matapos ang hapunan, habang ang mga bata ay abala sa panonood ng TV, tahimik na pumasok si Amara sa kanyang kwarto. Sinabi niyang masakit lang ang kanyang ulo at kailangan niyang magpahinga. Ngunit hindi na paniwala sina Leo at Clara. Makalipas ang kalahating oras, dahan-dahan nilang sinilip ang siwang ng pinto ng kwarto ni Amara. Ang ilaw ay patay, ngunit sapat na ang liwanag mula sa labas para makita nila ang kanilang ina. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatalikod sa pinto. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Hindi ito gumagawa ng ingay, ngunit alam nila, umiiyak ito. Nagkatinginan ang magkapatid, ang kanilang mga puso ay pinipiga sa awa. Dahan-dahan nilang isinara ang pinto. Walang nagsalita. Naglakad sila papunta sa maliit na espasyo sa tabi ng kusina, kung saan nakalagay ang kanilang nag-iisang lumang laptop. Binuksan ito ni Leo. "Anong gagawin na natin, kuya?" Bulong ni Clara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi pwedeng ganito si inay." "Hindi ko rin alam," sagot ni Leo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, pero hindi tayo pwedeng manood lang. Itinipe niya ang mga salitang alam niyang may koneksyon sa lahat ng ito. De La Cruz Corporation, libu-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa negosyo, mga litrato ng matatayog na gusali, mga parangal. At sa gitna ng lahat ng yon, isang formal na litrato. Isang lalaking nasa edad 40, matikas, seryoso ang muka, na may pangalang nakasulat sa ilalim. Mateo de la Cruz, CEO. Siya yung lalaki sa lumang litrato ni inay. Sabi ni Clara. Halos hindi humihinga. Tumango si Leo. Nag-scroll pa siya pababa hanggang sa makita niya ang isang family picture mula sa isang article sa isang business magazine. Si Mateo de la Cruz kasama ang isang matandang babae at isang binatang halos kasing edad ni Leo. Ang caption, CEO Mateo de la Cruz with his mother, Doña Elvira, and son, Angelo. Angelo? Sabi ni Leo. Siya ang kapatid natin. Nagkatinginan sila ulit. Ngayon, ang pag-aalala sa kanilang mga mukha ay napalitan ng determinasyon. Kailangan nating malaman ang totoo, sabi ni Clara. Kailangan nating malaman kung bakit umiiyak si inay. Pero paano? Tanong ni Leo. Bantay sarado ang mga yan. Imposibleng makalapit. Nag-isip si Clara. Siya ang mas strategist sa kanilang dalawa. Ang De La Cruz Corporation ay may summer internship program para sa mga college student. Pwede akong sumubok mag-apply, kahit sa pinakamababang posisyon lang, para makapasok ako sa loob. Umiling si Leo. Masyadong matagal yan at delikado. Kailangan natin ng mas mabilis na paraan. Muli niyang tiningnan ang litrato ni Angelo. Nag-type siya sa search bar. Angelo de la Cruz Social Media. Lumabas ang ilang profile. Isa na rito ang account sa isang sikat na gaming community. Nakita ni Leo ang listahan ng mga paboritong laro ni Angelo. Mga larong pamilyar sa kanya. Mga larong nilalaro rin niya. Isang plano ang nabuo sa isip ni Leo. Alam ko na. Maya-maya pa, lumabas si Amara mula sa kwarto. Medyo maayos na ang itsura, ngunit bakas pa rin ang lungkot. Nakita niya ang dalawang anak na seryosong nakatutok sa laptop. Mga anak, gabi na. Hindi pa ba kayo matutulog? Tanong niya. Sinubukang pasiglahin ang boses. Mabilis na isinara ni Clara ang ibang tabs, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Amara ang litrato ni Mateo at Angelo sa screen. Natigilan siya. Anong ginagawa ninyo? Inay, simula ni Leo.
Tumayo siya para harapin ang ina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Nakita namin kayong umiiyak. Napayuko si Amara. Pagod lang ako, anak. Hindi po kayo pagod, inay. Nasasaktan kayo. Sabi naman ni Clara. Tumayo na rin. At dahil po sa kanila, hindi ba? Hindi nakasagot si Amara. Huwag kayong makialam dito, mga anak. Sabi ni Amara. Ang boses ay nagmamakaawa. Delikado. Laban ko to. Hindi, inay. Matigas na sabi ni Leo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amara sa kanyang panganay na anak ang isang lalaking handang lumaban. Nang sinabi niyong pamilya tayo, ibig sabihin noon, magkakasama tayo sa lahat. Labanan niyo, laban naming lahat. Napuno ng luha ang mga mata ni Amara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya mula sa mga batang inalagaan niya. Hindi na siya nag-iisa. Bago pa man siya makapagsalita, isang maliit na tunog ang narinig nila mula sa laptop. Isang notification. Napatingin si Leo sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya, ano yan? Tanong ni Clara. Hindi nagsalita si Leo. Itinuro lang niya ang screen. Isang message request sa gaming platform mula sa user na may pangalang Angelo DLC. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe na sagot sa ipinadalang mensahe ni Leo kanina. Sure bro, game to meet up. When are you free? Ilang araw ang lumipas na mayroong kakaibang kapayapaan sa bahay nila Amara. Isang kapayapaang may halong tensyon. Alam ni Leo at Clara ang plano. Ang pakikipagkita kay Angelo. Ngunit lahat sila ay naghihintay ng tamang tiyempo. Sa ngayon, sinusubukan ni Amara na bigyan ang kanyang mga anak ng normal na buhay hanggat kaya niya. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Maya sa kanyang takdang aralin sa pagguhit, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa kanilang makitid na eskinita. Bihira ang kotse sa lugar nila, lalo na ang isang itim na Mercedes-Benz na kumikinang sa ilalim ng araw. Nagkatinginan sina Amara at Clara. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Amara. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida at malaking itim na salamin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Kahit hindi pa nito tinatanggal ang salamin, kilala na siya ni Amara. Si Doña Elvira de la Cruz. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Clara, dalin mo ang mga bata sa likod bahay. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Tumango si Clara, ang kanyang mukha ay seryoso. Mabilis niyang tinawag ang mga kapatid at dinala sa maliit na espasyo sa likuran. Huminga ng malalim si Amara bago harapin ang bisitang hindi niya inaasahan. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo na roon si Doña Elvira. Tinanggal na ang salamin at ang mga mata nito ay sinusuri ang kabuuan ng bahay na para bang isa itong maruming basahan. Bahagyang kumunot ang noo nito habang pinasadahan ng tingin ang gasgas na sahig at ang mga lumang kasangkapan. Amarahija, bati nito, isang pekeng na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi ka man lang nagpasabi na bumalik ka na pala. Ano po ang kailangan ninyo, senyora? Tanong ni Amara. Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses. Direkta ka pa rin palang magsalita, sabi ni Doña Elvira. Pumasok ito sa loob kahit hindi pinapapasok. Gusto lang kitang kumustahin. At syempre, para magbigay ng isang munting payo. Nilibot ng senyora ang tingin sa maliit na sala. Nakakaawa ka naman pala sa lagay mo, Amara. Ito na ba ang napala mo matapos mong iwan ang lahat? Ang isang marangyang buhay na ipinagpalit mo sa anak mo para lang mapunta dito? Bawat salita ay may lason. Masaya po ako dito, sagot ni Amara. Kasama ko ang pamilya ko. Tumawa ng mahina si Doña Elvira. Pamilya?
Ang ibig mong sabihin ay ang siyam na batang iyon? Nabalitaan ko nga. Talagang naging produktibo ka, no? Nag-igting ang panga ni Amara. Huwag ninyong isama ang mga anak ko dito. Ang nangiti sa mukha ni Doña Elvira ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Lumapit ito kay Amara. Kaya nga ako nandito, Hija, para sa kapakanan ng mga anak mo at ng apo ko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Alam nating pareho na wala kang laban kay Mateo. Sabi nito, ang boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng pagbabanta. Mayaman siya, makapangyarihan. Isang salita niya lang, pwede niyang kunin si Angelo mula sa'yo. At isang salita niya lang, pwede niyang gawing impyerno ang buhay mo dito. Naramdaman ni Amara ang takot, ngunit hindi niya ito ipinakita. Hindi ako natatakot sa kanya. Dapat lang, sabi ni Doña Elvira. Pero hindi ako ang dapat mong katakutan. Ang sarili mo. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. May kinuha itong sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa mesa. Ano yan? 10 milyon. Sapat na para makapagsimula kang muli. Ikaw at ang pamilya mo. Malayo dito. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Kalimutan mo na si Mateo. Kalimutan mo na si Angelo. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Tinitigan ni Amara ang sobre. Pagkatapos ay tinitigan niya si Doña Elvira. 20 taon na ang lumipas, ngunit walang nagbago. Ang babaeng ito pa rin ang uhaw sa kapangyarihan at kayang gawin ang lahat para sa pera. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Isang ngiting puno ng pait. 20 taon na ang nakalipas, senyora. Ganyan pa rin kababa ang tingin ninyo sa akin na kaya ninyong bilhin ang pagmamahal ko sa anak ko. Hinawakan ni Amara ang sobre, hindi para kunin. Itinulak niya ito pabalik kay Doña Elvira. Hindi ako aalis at hindi ninyo ako mapipigilan na makita ang anak ko. Tapos na ang panahon ng pagiging sunod-sunuran ko. Ang mukha ni Doña Elvira ay naging kulay pula sa galit. Mabilis niyang dinampot ang sobre. Kung yan ang gusto mo, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. Pero tandaan mo ito, Amara. Binigyan kita ng pagkakataon. Kapag nagsimula ng bumagsak ang mundo mo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tumalikod na si Doña Elvira at naglakad palabas. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito. At isa pa, layuan mo si Mateo. Mahal na mahal niya ang anak ko. Huwag mo nang guluhin pa ang pamilya nila. Nang makaalis na ang sasakyan, napasandal si Amara sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagong damdamin sa kanyang puso. Katatagan. Hindi na siya ang batang Amara na madaling takutin. Isa na siyang ina. At lalaban siya para sa kanyang mga anak. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, biglang nagring ang cellphone ni Amara. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakarehistro ang pangalan sa screen, Mateo. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Pag-asa? O panganib? Sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na puno ng galit na hindi pa niya narinig kailanman. Ang kapal ng mukha mo, sabi ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang kapal ng mukha mong gumawa ng isang bagay na kasing dumi ng pagkatao mo. Mateo, ano tong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Amara. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, Amara. Ang sulat na pinadala mo. Nagpaplano kang gamitin ang sarili mong anak para lang makakuha ng pera sa akin. Sulat? Ulit ni Amara. Ang kanyang isip ay blanko. Anong sulat ang sinasabi mo? Wala akong pinapadalang sulat. Isang tawang mapakla ang narinig niya. Tapos ka na sa pag-arte. Nabasa ko na lahat. Ang plano mo, ang kasabwat mong lalaki, lahat. Wala akong alam dyan, maniwala ka. Pagmamakaawa ni Amara, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang pisngi.
Hindi, hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Hinding-hindi na. Huminga ng malalim si Mateo sa kabilang linya at nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay naging kasing lamig at kasing talim ng isang patalim na handa ng pumatay. Tapos na ang laro mo, Amara. Magkita tayo sa korte. Click! Ibinaba na niya ang tawag. Nabitawan ni Amara ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Korte. Ang salitang iyo-iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Hindi ito isang simpleng banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isang pirma. Iyon lang ang kinailangan. Isang mabilis na pagguhit ng tinta sa isang papel na naglalaman ng mga salitang legal at walang puso. Sa pirma na yon, opisyal nang sinimulan ni Mateo de la Cruz ang giyera laban sa babaeng minsan niyang minahal. Nakasandal siya sa kanyang upuan sa opisina. Tinitingnan ang kopya ng petisyon na ipapadala sa korte. Petition for Sole and Exclusive Custody. Ang mga salita ay nagbigay sa kanya ng isang malamig na pakiramdam ng tagumpay. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Para maprotektahan si Angelo mula sa isang makamandag na impluensya. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, may isang maliit na tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Isang ala-alang ayaw siyang patahimikin. Ang mukha ni Angelo sa kotse matapos nilang iwan si Amara sa tapat ng unibersidad. Hindi ito galit. Hindi ito pasasalamat. Ito ay isang blangkong pader ng pagkalito at sakit. At ang tanong nito na paulit-ulit na umuulit sa isip ni Mateo. Bakit ngayon lang? Hindi iyon tanong ng isang anak na galit sa isang ina na nang-iwan. Iyon ay tanong ng isang anak na nangungulila. Napapikit si Mateo. Pilit na iwinawaksi ang isipin. Biktima lang din ang anak niya. Nalilito. Iyon lang iyon. Kapag natapos na ang lahat ng ito, maiintindihan din ni Angelo na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Doña Elvira. May dalang isang tray na may tsaa at ilang mamahaling biskwit. Nakahinga na ako ng maluwag, iho. Sabi nito. Ang boses ay puno ng ginhawa habang inilalapag ang tray. Sinabi sa akin ni Attorney Rico na tuloy na ang kaso. Tumangulang si Mateo. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Patuloy ni Doña Elvira. Umupo ito sa tapat niya. Pero alam mo, Mateo, ang laban sa korte ay matagal, marumi. At habang naghihintay tayo, malaya pa rin siyang gawin ang gusto niya. Malaya pa rin siyang guluhin ang isip ng apo ko. Hindi ko siya hahayaang makalapit kay Angelo. Matigas na sabi ni Mateo. Alam ko, sagot ng madrasta. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata nito. Kaya naisip ko, kailangan nating gumawa ng paraan para malaman ng lahat kung anong klaseng babae talaga siya. Para kahit anong sabihin niya, wala nang maniniwala pa sa kanya. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May mga kaibigan ako sa media, isang maliit na kwento lang, isang babala para sa publiko tungkol sa mga taong bumabalik para manamantala. Proteksyon lang para sa pangalan ng pamilya, para sa'yo, para kay Angelo. Nag-alinlangan si Mateo. Ang isang legal na laban ay isang bagay. Ngunit ang paggamit ng media, iyon ay ibang usapan. Marumi, mababa. Ngunit bago pa man siya makatanggi, nakita niya ang pekeng liham sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang liham na nagpapatunay ng maitim na balak ni Amara. Bumalik ang galit niya. She deserves this. Gawin niyo ang sa tingin ninyo ay tama. Sabi niya sa wakas. Ang nangiti ni Doña Elvira ay lumapad. Kinabukasan natanggap ni Amara ang sulat. Hindi ito nakita ni Mateo, ngunit nai-imagine niya ang itsura nito. Isang opisyal na sobre, isang summons mula sa korte. Ang simula ng kanyang pagbagsak. At kasabay ng pagdating ng sulat na yon, lumabas din ang isa pang bagay. Isang katulong ang nagpatong ng mga dyaryo sa kanyang mesa kinaumagahan. Sa ibabaw ng lahat,
Nakapatong ang isang tabloid na hindi niya karaniwang binabasa. Ngunit ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang mga letra ay imposibleng hindi mapansin. Ex-GFNG business tycoon, nagbalik para sa pera o para sa anak? At sa ilalim nito, isang luma at medyo malabong litrato ni Amara. Kinuha ni Mateo ang dyaryo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang artikulo ay masahol pa sa inaasahan niya. Puno ito ng mga pahiwatig na walang basihan. Isang source na malapit sa pamilya ang nagsabing si Amara ay may mahabang listahan ng mga lalaking pinagkakautangan sa ibang bansa, na ang pagbabalik nito ay isang desperadong hakbang para makakuha ng pera. Binanggit pa nito ang 9 na anak na dala-dala niya, na pinalabas na ebidensya ng kanyang magulong pamumuhay. Nakaramdam siya ng pandidiri, hindi sa nababasa niya, kundi sa sarili niya. Ito na ba talaga ang gusto niya? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang study. Walang katok, walang paalam. Pumasok si Angelo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kaparehong tabloid, lukot na lukot sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Angelo? Simula ni Mateo. Tumayo siya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Naglakad si Angelo papunta sa mesa at ibinagsak ang dyaryo sa harap ng ama. Ang tunog ay malakas at puno ng galit. Tumingin si Angelo sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa buhay ni Mateo, nakita niya ang purong pagkasuklam sa mga mata ng kanyang anak. "Ito ba ang gusto ninyo, itay?" Sigaw ni Angelo. Ang boses niya ay basag at nanginginig sa emosyon. Ang sirain siya ng tuluyan? Ang mundo ni Amara ay gumuho sa loob lamang ng 24 na oras. Una, ang summons mula sa korte. Isang opisyal na dokumento na nagsasabing gusto siyang alisan ng karapatan sa sarili niyang anak. Pangalawa, ang maruming artikulo sa dyaryo na sumira sa kanyang pagkatao. At pangatlo, ang tawag mula sa may-ari ng bahay na kanilang nirerentahan. "Pasensya na, Amara," sabi ng matandang babae sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Ayoko ng gulo. Nabasa ko ang dyaryo. Mahirap na. Kailangan niyo nang umalis sa katapusan ng linggo." Ibinaba niya ang tawag. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng sala. Ang mga anak niyang maliliit ay nasa labas, naglalaro, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang munting mundo. Tumingin siya sa paligid. Ang mga lumang gamit, ang mga drawing na idinikit ni Maya sa pader, ang amoy ng bahay na nagsisimula pa lang maging tahanan nila. Lahat ay mawawala. Ito na yon. Ang sinasabi ni Doña Elvira, ang pagbagsak ng kanyang mundo. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Para siyang isang dahon na tinatangay ng hangin. Walang direksyon, walang kapag-apag-asa. Natalo na siya. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang katok na may halong pagmamadali at galit. Nanginginig siyang tumayo para buksan ito. Iniisip na baka ang may-ari ng bahay na yon. Ngunit hindi. Nakatayo sa kanyang harapan si Angelo, ang kanyang anak. Ang mukha nito ay namumula. Ang paghinga ay mabilis. At sa mga mata nito ay may isang apoy na ngayon niya lang nakita. May hawak itong lukot na dyaryo. Siya ba ang may gawa nito? Tanong ni Angelo. Ang boses ay nanginginig. Hindi nito sinabi kung sino ang siya. Pero alam ni Amara, tinutukoy nito si Mateo. Hindi nakasagot si Amara. Hinila siya ni Angelo papasok at isinara ang pinto. "Sumagot ka." Sigaw nito, hindi na galit na may pait, kundi galit na may sakit. Ang itay ba ang nagpakalat nito? Para sirain ka? Sa wakas bumigay na si Amara. Ang lahat ng luhang pinigilan niya ay bumuhos. Napasalampak siya sa isang upuan at humagulgol.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Sa sigaw ni Angelo, narinig niya ang pag-aalala. Narinig niya ang pagdududa nito sa kwentong kinalakihan. Umupo si Angelo sa sahig sa harap niya. Ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Bakit? Bakit niya gagawin to? Tumingala si Amara. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Angelo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. May mga bagay na hindi mo alam, mga bagay na napakahirap ipaliwanag. Subukan mo, sabi ni Angelo. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Subukan mong ipaintindi sa akin dahil gulong-gulo na ako. Huminga ng malalim si Amara. Ito na ang pagkakataon. Hindi ko kayo iniwan dahil gusto ko. Simula niya, tinititigan ang mga mata ng kanyang anak. Hindi ko kayo tinalikuran. Pinalayas ako, Angelo. Tinakot. Pinilit na iwan ka. Sinino? Nag-alinlangan si Amara, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Angelo. Hindi ang itay mo. Mahal na mahal ako ng itay mo noon. Pero may mga taong ayaw sa akin para sa kanya. Mga taong gagawin ang lahat para paghiwalayin kami. Hindi pa rin nagsalita si Angelo, ngunit nakikinig ito. Bawat salita ay sinisip-sip niya. Umalis ako para protektahan ka, patuloy ni Amara. Para protektahan ang pamilya ko sa probinsya. Akala ko iyon ang tama, pero mali ako. Dapat pala lumaban ako. Isang bagong apoy ang sumiklab sa puso ni Amara habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Ang apoy ng pagsisisi ay naging apoy ng katapangan. Pero lalaban na ako ngayon, anak, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi na para sa sarili ko, para sa'yo, para sa ating lahat. Kinagabihan, ang sala ng maliit na bahay ay naging isang war room. Nandoon si Amara, si Angelo, si Leo, at si Clara. Ang mga nakababatang kapatid ay pinatulog na ng maaga. Inilatag ni Leo at Clara ang lahat ng nalaman nila. Ang tungkol kay Doña Elvira, ang koneksyon nito sa lahat ng nangyayari. Hindi aksidente ang lahat ng ito, sabi ni Leo. Ang pag-alis mo noon, inay, ang sulat na peke, ang balita sa dyaryo, lahat ay may isang tao lang sa likod. Si Lola, bulong ni Angelo, na para bang ngayon lang niya natikman ang pait ng mga salitang iyon. Kung ganoon, sabi ni Clara, kailangan natin ng ebidensya, kailangan natin ng taong makakapagpatunay sa lahat ng ito. Isang taong nandoon noong mga panahong iyon. Nag-isip si Amara. Sino? Halos lahat ng katulong sa mansyon noon ay takot kay Doña Elvira. At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Manang Fe. Sino po siya? Tanong ni Leo. Ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Siya ang nag-alaga sa akin noong nagdadalang tao ako sa iyo, Angelo. Mabait siya, pero matatakutin. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Angelo. Nagretiro na siya, maraming taon na ang nakalipas, sagot ni Amara. Umuwi na siya sa probinsya, sa Batangas, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, ang apat ay nasa loob na ng isang nirerentahang van. Binabagtas ang daan palabas ng Maynila. Ang hangin ng syudad ay napalitan ng sariwang hangin ng probinsya. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga luntiang bukirin. Natagpuan nila ang bahay ni Manang Fe sa isang maliit na baryo. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Isang matandang babae na kulubot na ang balat ang sumalubong sa kanila. Nang makita ni Manang Fe si Amara, nanlaki ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Angelo sa likod nito, napahawak siya sa kanyang bibig. Angelo. Apo? Sa loob ng bahay nagmakaawa si Amara. Manang Fe, tulungan niyo po kami. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Umiling ang matanda.
Ang mga mata ay puno ng takot. Naku, Hiha, delikado. Makapangyarihan si Senyora Elvira. Wala akong laban doon. Para po sa anak ko, sabi ni Amara. Para po sa katotohanan, sabi ni Angelo. At sa unang pagkakataon, tinawag niya si Amara sa paraang pinapangarap lang nito. Tulungan niyo po ang inay. Ang salitang inay ang nagpabago sa lahat. Tumingin si Manang Fe kay Angelo, pagkatapos ay kay Amara. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng awa at determinasyon. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang lumang baul sa sulok ng kwarto. May isang bagay na itinago ako sa loob ng 20 taon, sabi niya habang binubuksan ang baul. Isang bagay na ipinangako ko sa sarili kong hindi ko ilalabas, maliban na lang kung babalik ka, Amara. May kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa baul, binalot sa isang lumang tela. Nang buksan niya ito, nakita nila ang isang maliit na cassette tape recorder. Tumingin si Manang Faye sa kanila, ang kanyang mga mata ay seryoso. Isang audio recording. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De la Cruz ay mas mabigat kaysa dati. Simula nang mangyari ang pagtatalo nila ni Angelo, hindi na siya nito kinakausap. Bumababa ito para kumain, pumapasok sa eskwela, ngunit ang mga mata nito ay iniiwas sa kanya. Ang dating masayahing samahan ng mag-ama ay napalitan ng isang malamig na pader. Gabi-gabi, nagkukulong si Mateo sa kanyang study, sinasabing may trabaho siyang kailangang tapusin. Ngunit ang totoo, hindi niya magawang mag-focus. Ang mga numero sa financial reports ay lumalabo. Ang mga email ay hindi niya binabasa. Ang tanging umuukupa sa kanyang isipan ay ang sigaw ng kanyang anak. Ang sirain siya ng tuluyan. Ang pagkasuklam sa mga mata ni Angelo ay isang imaheng hindi niya kayang burahin. Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito? Bakit tila ito ang mas nasasaktan para kay Amara? Isang gabi, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang folder ng private investigator at ang pekeng liham na ibinigay ni Doña Elvira. Inilatag niya ito sa kanyang mesa. Sa loob ng 20 taon, ito ang kanyang ebidensya. Ito ang kanyang katotohanan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp, tila may nag-iba. Binasa niyang muli ang liham. Ang sulat kamay ay magulo, puno ng galit. Ngunit ang Amara na naaalala niya, ang Amara na nagsusulat sa kanya ng mga tula sa likod ng resibo, ay may perpektong sulat kamay, malinis at bilugan. Baka nagbago lang, sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang report ng investigador. Napansin niya ang isang detalye na hindi niya pinagtuunan ng pansin noon. Ang impormasyon tungkol sa kasabwat na lalaki ni Amara ay galing sa isang unnamed source. Walang pangalan, walang litrato, walang patunay. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Ang pundasyon ng kanyang galit na 20 taon niyang itinayo ay biglang nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Posible ba? Posible bang nagkamali siya? Samantala, sa isang maliit na bahay sa Batangas, 4 na tao ang nakapalibot sa isang lumang cassette player sa ibabaw ng mesa. Ang hangin ay puno ng tensyon. Si Manang Fe ay nanginginig ang kamay habang inilalagay ang cassette tape. Si Amara, Angelo, Leo at Clara ay halos hindi humihinga. Pinindot ni Manang Fe ang play button. Isang mahinang kaluskos ang unang narinig, ang tunog ng isang lumang tape na umiikot. Pagkatapos, isang boses na mas bata, nanginginig at puno ng takot. Ang boses ni Amara, 20 taon na ang nakalipas. Pakiusap po, Senyora Elvira. Huwag ninyo pong gawin ito. Anak po namin ni Mateo ang dinadala ko. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa alaala ng takot na yon.
Sumunod ang isa pang boses. Malambing, ngunit walang init. Kasing lamig ng bakal. Ang boses ni Doña Elvira. Isang mahinang tawa ang narinig sa tape. Anak? Ang batang yan ang sisira sa kinabukasan ni Mateo. Isang pagkakamali. At ang mga pagkakamali, Amara, ay kailangang burahin. Pero mahal po namin ang isa't isa. Magpapakasal po kami. Iyon ang desperadong sigaw ng batang si Amara. Mahal? Ang isang basurerang tulad mo? Huwag kang mangarap. Sagot ng boses sa tape, ang bawat salita ay isang dagok. Ito ang gagawin mo. Aalis ka. Hindi ka magpapaalam. Ipapamukha naming ikaw ang nang-iwan na sumama ka sa ibang lalaki. May mga litrato na kami. May sulat na kami. Isang salita mo lang, Amara, at ang pamilya mo sa probinsya. Baka magkaroon ng isang malaking sunog sa bukid ninyo. O baka naman maaksidente ang tatay mo sa kanyang pangingisda. Naiintindihan mo ba ako? Ang sumunod na tunog ay hindi salita. Isang pigil na hikbi. Ang tunog ng isang pusong winasak. Oo po. Pagkatapos ay katahimikan. Natapos na ang tape. Ang tanging maririnig na lang sa loob ng bahay ni Manang Fe ay ang mahinang pag-ikot ng cassette player at ang hagulgol ni Amara. Hindi na niya napigilan. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot na 20 taon niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Nakayuko siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Habang muli niyang nararamdaman ang bigat ng araw na yon. Nakatitig lang si Angelo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga kamao sa gilid ay nakakuyom nang napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Ang galit niya kay Amara ay nawala na. Napalitan ng isang damdaming mas matindi pa, pagsisisi, at isang nag-aalab na galit na nakatutok ngayon sa isang tao lamang. Dahan-dahan, lumapit si Angelo sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Wala siyang masabi. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya nagawa sa buong buhay niya. Niyakap niya ito. Mahigpit. Puno ng pagsisisi, puno ng sakit, at puno ng isang bagong pag-unawa. Naramdaman ni Amara ang pagyakap ng kanyang anak. At sa yakap na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Sa parehong sandali, daan-daang kilometro ang layo, sa loob ng isang malamig at tahimik na study, nakatitig si Mateo de la Cruz sa pekeng liham. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. May mali. Alam niyang may mali. Isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang notification, isang bagong email. Tiningnan niya ang screen. Ang email ay galing sa isang address na hindi niya kilala. Isang halo ng mga letra at numero na walang kahulugan. Ang pangalan ng nagpadala, Anonymous. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang subject line. 3 salita na tumusok sa kanyang puso. Ang katotohanang hindi mo alam. Kumunot ang kanyang noo. May halong kaba at pagtataka. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Walang nakasulat sa katawan ng mensahe. Wala ni isang salita. Mayroon lang itong isang attachment, isang audio file, recording MP3. Napatitig si Mateo sa pangalan ng file. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Isang bahagi niya ang gustong burahin ang email. Isang bahagi niya ang gustong mag-log off at magpanggap na hindi niya ito nakita. Ngunit mas malakas ang bahaging gustong malaman ang totoo. Nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw ang mouse. Ang cursor ay tumapat sa file. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Pagkatapos, sa isang mabilis na pagpapasya na magbabago sa lahat, pinindot niya ang download at pagkatapos ay play. Ang unang tunog na pumuno sa katahimikan ng kanyang opisina ay isang mahinang kaluskos. Ang tunog ng isang lumang tape na umiikot. Ang imbitasyon ay dumating kinabukasan. Isang makapal at mamahaling card na inihatid ng isang courier.
Nakapangalan kay Miss Amara Santos. Ito ay para sa ika-50 anibersaryo ng De La Cruz Corporation, isang grand ball na gaganapin sa pinakamagarang hotel sa Maynila. Anong ibig sabihin nito, Inay? Tanong ni Clara. Hawak ang imbitasyon. Bakit kanya iniimbitahan? Si Mateo. Alam nilang lahat na galing ito kay Mateo. Matapos i-email ni Leo ang audio file mula sa isang anonymous account, naghintay sila. At ito ang sagot. Hindi isang tawag, hindi isang text, kundi isang imbitasyon, isang entablado. Napatingin si Amara sa kanyang mga anak na nakapalibot sa kanya. Si Angelo, si Leo, si Clara. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang pinaghalong takot at determinasyon. Ang takot na nararamdaman niya ay naroon din sa kanila. Ngunit ang katapangan na unti-unting nabubuo sa kanyang puso ay nakikita rin niya sa kanila. Gusto niyang malaman ng lahat ang totoo. Sabi ni Amara, ang boses niya ay kalmado, isang kalamang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. At ibibigay natin sa kanila. Nang gabing iyon, ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet, ang kalansing ng mga kopita ng champagne, at ang mahihinang bulungan ng mga nag-uusap ay lumikha ng isang perpektong imahe ng karangyaan at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Elvira de la Cruz, ang reyna ng gabi. Nakasuot siya ng isang kumikinang na gown, at bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabati ay perpektong inensayo. Ang kanyang tagumpay ay halos abot kamay na. Ang kaso laban kay Amara ay umuusad. Ang pangalan nito ay nadungisan na. Konting panahon na lang at tuluyan na itong maglalaho sa kanilang buhay. Biglang tumahimik ang bulungan malapit sa entrance, napatingin ang lahat sa pinto. At doon, pumasok si Amara. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Isang simpleng itim na bestida lang na pinahiram ni Manang Fe. Inayos ni Clara para magmukhang elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple. Wala siyang alahas maliban sa isang maliit na kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit mayroon siyang dala na mas makapangyarihan kaysa sa anumang diamante, ang kanyang dignidad. Naglakad siya papasok, hindi bilang isang talunang babae, kundi bilang isang ina. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay diretso. Hinahanap ang isang tao. Nakikita niya si Mateo na nakatayo, malapit sa entablado. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Amara ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang hiya. Tumango ito sa kanya, isang bahagyang paggalaw lang, ngunit sapat na yon. Napansin ni Doña Elvira ang pagdating ni Amara. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkasuklam at gulat. Mabilis siyang lumapit kay Mateo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bulong niya. Ang boses ay puno ng galit. Mateo, paalisin mo siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Mateo. Umakyat ito sa entablado at kinuha ang mikropono. Good evening everyone, simula ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Thank you for celebrating 50 years of the De La Cruz Corporation with us. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi ngumiti si Mateo. Tonight is a celebration of legacy. Patuloy niya. But sometimes, to build a true legacy, we must first confront the lies that our foundations were built upon. Natahimik ang lahat. Ang atensyon ng bawat isa ay nasa kanya. Nakita ni Amara ang pagkalito sa mukha ni Doña Elvira. For 20 years, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. I believed a lie that destroyed a family, a lie that stole a mother from her son. Tonight, I want you all to hear the truth. Tumingin si Mateo sa sound booth. Tumango siya. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa ballroom. Hindi musika, hindi boses ni Mateo, isang mahinang kaluskos.
Ang tunog ng isang lumang tape na umiikot. Ang mukha ni Doña Elvira ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nakilala niya ang tunog na yon at nagsimula ang recording. "Pakiusap po, Senyora Elvira. Huwag ninyo pong gawin ito." Ang boses ng batang si Amara, puno ng takot, ay umalingaw-ngaw sa mamahaling speaker system. Sumunod ang malamig at malupit na boses ni Doña Elvira, nagbabanta, nananakot. Bawat salita, bawat kasinungalingan, bawat pagbabanta tungkol sa sunog at aksidente. Lahat ay narinig ng daan-daang tao sa silid. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang mga tao ay napatingin kay Doña Elvira, hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam at gulat. Para siyang isang estatwang biglang gumuho. Ang kanyang perpektong postura ay nawala. Ang kanyang maskara ay nabasag. Nang matapos ang recording, walang nagsalita. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagtanggi. Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Sinisiraan niya ako. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya na may paghusga. Tumingin siya kay Mateo, nagmamakaawa. "Mateo, iho. Anak, hindi mo naman paniniwalaan yan, di ba? Ako ang nanay mo." Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ni Mateo ay ang katapusan. Hindi na kinaya ni Doña Elvira. Sumigaw siya, isang sigaw na walang saysay, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Umiiyak, tinatalo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ang reyna ay bumagsak na. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinitingnan ni Mateo. Si Amara. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Naglakad siya sa gitna ng mga taong nagbubulungan. Hindi sila pinapansin. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harap ni Amara. Ang buong ballroom ay nakatingin sa kanila. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mundo na humusga sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Mateo de la Cruz sa harap ni Amara Santos. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang matagal na niyang hindi inilabas. "Patawarin mo ako, Amara," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at pagsisisi na katumbas ng 20 taon. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Ang paghingi ng tawad ay isang bagay. Ang pagpapatawad ay isa pa. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang proseso ng paghihilom. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabi ng anibersaryo. Ang eskandalo ay kumalat na parang apoy sa buong Maynila. Umalis na si Doña Elvira sa mansyon, dala ang kahihiyan. Ang kaso sa korte ay ibinasura na. Ngunit sa pagitan ni Mateo at Amara, mayroon pa ring isang malawak na espasyo ng 20 taong sakit at hindi pagkakaunawaan. Isang hapon, nagmaneho si Mateo papunta sa isang address na ibinigay sa kanya ni Angelo. Isang maliit at masikip na eskinita, malayo sa malalawak na kalsada ng Forbes Park. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na apartment na pininturahan ng kupas na kulay rosas. Ito ang tahanan ni Amara, ang tahanan ng kanyang mga anak. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago bumaba ng kotse. Kumatok siya sa pinto, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ito ay mas nakakakaba pa kaysa sa pagharap sa board of directors. Ang pinto ay bumukas at sumalubong sa kanya si Amara. Nakasuot lang ito ng simpleng duster at ang buhok niya ay nakatali lang. Ngunit sa mga mata ni Mateo, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. "Mateo," sabi ni Amara, bahagyang nagulat. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Mateo. Pinapasok siya ni Amara. Ang sala ay maliit ngunit malinis. Ang amoy ay pinaghalong pagkain at pamilya. Sa isang sulok, nakaupo ang isang binatilyo at isang dalagita na seryosong nakatingin sa kanya. Alam niyang sila, sina Leo at Clara. Sa sahig, may 3 mas maliliit na bata na naglalaro. Ang isa
ay tumigil at tinuro siya. "Look, he's the man from the TV," sabi ng batang babae. "Maya, quiet," saway ni Clara. Napangiti si Mateo ng pilit. Umupo siya sa isang upuang kahoy. Pakiramdam niya ay isa siyang higante sa loob ng maliit na espasyong iyon. Si Amara ay umupo sa tapat niya. "Salamat," simula ni Mateo. Hindi alam kung paano magsisimula. "Salamat sa lahat, sa pagpapatawad." Umiling si Amara. "Hindi pa kita napapatawad, Mateo, pero sinusubukan ko." Ang katapatan sa salita ni Amara ay parang isang sampal at isang yakap ng sabay. Tumango siya. "Naiintindihan ko." Nagkaroon ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng TV at ang paglalaro ng mga bata. "Gusto kong makilala sila," sabi ni Mateo. Tumingin siya sa mga bata. "Kung papayagan mo ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Tinawag niya ang mga anak. Isa-isa silang lumapit. May halong hiya at pagtataka. Ipinakilala sila ni Amara kay Mateo. Si Leo, ang seryosong panganay na may matatalinong mata. Si Clara, ang ate na mapag-alaga. Si Marco, ang makulit. Si Maya, ang bibo. At ang iba pang mas maliliit. Siyam silang lahat. Siyam na mukha na nakatingin sa kanya. Kinausap niya si Leo. Nagpasalamat siya rito sa pagtulong na malaman ang katotohanan. "You're a good man, Leo," sabi ni Mateo. "Pinalaki ka ng nanay mo ng tama." Nakita niya ang bahagyang pagmamalaki sa mga mata ng binata. Pagkatapos, habang nagkakagulo na ang mga bata sa paligid niya, tinanong ni Mateo ang tanong na matagal na niyang iniisip. Humarap siya kay Amara. "Amara," sabi niya ng mahina, para sila lang ang makarinig. "Hindi ko maintindihan. Paano nangyari? Siyam sila. Sa iba't ibang..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Tumingin si Amara sa kanya. At sa mga mata nito, wala nang sakit. Awa ang nakita niya. Awa para sa kanya. Huminga ito ng malalim. "Mateo, may isa ka pang bagay na hindi mo alam." Kinabahan si Mateo. "Hindi ko sila mga tunay na anak," sabi ni Amara. Natigilan si Mateo. Ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-andar. Ano?" "Nang umalis ako dito," kwento ni Amara, ang kanyang boses ay malumanay. "Nagtatrabaho ako sa isang center sa abroad. Isang shelter para sa mga Pilipinang inaabuso o iniiwan ng kanilang mga asawa. Marami akong nakilala. Marami akong nakitang mga batang walang kinabukasan." Tumingin siya sa mga anak niya na masayang naglalaro. Si Leo, iniwan siya sa pinto ng shelter noong sanggol pa lang. Si Clara at Marco, namatay ang nanay nila sa sakit at walang ibang kamag-anak. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwento ng sakit at pag-iwan. Mateo. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Amara. "Hindi ko kayang magkaroon ng sarili kong pamilya noon. Ang sakit ng pagkawala sa iyo at kay Angelo ay sariwa pa, kaya ibinuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko sa kanila. Inampon ko sila. Sila ang naging pamilya ko. Sila ang nagligtas sa akin." Tumingin si Mateo sa siyam na bata. Hindi na bilang mga simbolo ng pagkakanulo ni Amara, kundi bilang mga simbolo ng kanyang kabutihan, ng kanyang walang katapusang pagmamahal, ng kanyang sakripisyo. Ang babaeng inakala niyang makasarili ay ang pinakamapagbigay na taong nakilala niya sa buong buhay niya. Ang babaeng inakala niyang nang iwan sa isang anak ay ang babaeng yumakap sa siyam na batang inabandona ng mundo. Napayuko si Mateo. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang huling piraso ng pader sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang galit ay napalitan ng paghanga. Ang sakit ay napalitan ng isang pagmamahal na mas malalim at mas matatag kaysa dati. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang tuhod. Tumingala siya. Si Maya, ang batang babae, ay nakatingin sa kanya.
"Are you crying, sir?" tanong nito. Umiling si Mateo at pinunasan ng kanyang mga luha. Tumingin siya kay Amara, pagkatapos ay sa siyam na bata na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at pag-asa. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Kung gayon, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa bigat ng emosyon. Hindi lang isa, kundi 10 ang anak natin. Lumipas ang 6 na buwan, ang maingay at magulong hangin ng Maynila ay napalitan ng malumanay na ihip ng hangin mula sa dagat. Ang kulay rosas na apartment sa masikip na eskinita ay napalitan ng isang maluwag na bahay na puti. Nakatayo sa tabi ng dalampasigan sa Batangas. Ang parehong dalampasigan kung saan unang nagsumpaan ng pag-ibig ang dalawang teenager, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Amara sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya ang eksena sa kanyang harapan, isang eksenang dati ay sa panaginip niya lang nakikita. Sa buhanginan, naglalaro ng habulan sina Maya, Marco, at ang iba pang mas bata. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa tunog ng mga alon. Sa di kalayuan, sa may pampang, si Angelo ay matiyagang tinuturuan si Sam kung paano hindi matakot sa tubig. Ang dati binatang puno ng pait ay isa na ngayong mapagmahal na kuya. At sa tabi nito, nakatayo si Mateo. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at shorts lang. Nakangiti siya habang pinapanood ang mga bata. Ang CEO na kinatatakutan ng lahat ay isa na lang simpleng ama. Ang kanyang tawa ay malaya at totoo. "Ang lalim ng iniisip mo," sabi ng isang boses sa likod niya. Lumingon si Amara at nakita si Mateo na papalapit. May dalang isang tasa ng kape para sa sarili. Tumabi ito sa kanya at ang braso nito ay marahang umakbay sa kanyang balikat. Isang kilos na pamilyar at tama. "Iniisip ko lang," sabi ni Amara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. "Kung paano ang lahat ng sakit ay pwedeng mauwi sa ganito." "Dahil sa'yo," sagot ni Mateo, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. "Dahil hindi ka sumuko, dahil ang puso mo ay sapat ang laki para sa aming lahat." Naglakad sila, magkahawak kamay, pababa sa buhanginan. Sinalubong sila ng mga bata. Nagsisigawan. "Inay! Itay! Gutom na kami!" sigaw ni Marco. "BBQ! BBQ!" sigaw ng mga mas bata. Nagtawanan sina Amara at Mateo. Sa tabi ng isang malaking grill, naghahanda na sina Leo at Clara ng mga pagkain. Ang dalawa ay mga college students na ngayon, umuuwi tuwing weekend. Si Leo, kumukuha ng business administration. Tinuturuan na ni Mateo. Si Clara naman, social work. Inspirasyon ng kanyang ina. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, ang buong pamilya ay nakapalibot sa isang mahabang lamesa sa buhanginan. 12 tao. Isang magulo, maingay, at perpektong pamilya. Nagkakantahan, nagbibiruan, nag-aagawan sa huling piraso ng inihaw na manok. Sa gitna ng lahat, nahuli ni Amara ang tingin ni Mateo. May isang kislap sa mga mata nito na alam niyang may ibig sabihin. Maya-maya, tumayo si Mateo at kinalansing ang kanyang baso. "Okay, everyone, quiet for a moment." Tumahimik ang lahat, nakatingin sa kanya. Alam niyo, sa loob ng maraming taon, akala ko kumpleto na ako. Simula ni Mateo, tumingin siya kay Angelo. "Akala ko sapat na ang isang anak, pero ipinakita ninyo sa akin na mali ako." Tumingin siya sa siyam-pang mga bata. "Ipinakita ninyo sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Tungkol ito sa pagmamahal, sa pagtanggap." Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Amara, ang babaeng sentro ng kanyang mundo. "At ikaw?" sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malambing. "Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng yon.
Dahan-dahan, lumuhod si Mateo sa buhanginan sa harap ni Amara. Muling nanlaki ang mga mata ng mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng kilig at panunokso. May kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking kahon, isang simple at maliit lang. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko noon, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Amara Santos, hindi kita tatanungin kung gusto mong maging asawa ko. Hihilingin ko sa'yo na gawin mong kompleto ang pamilyang ito. Hihilingin ko sa'yo na payagan mo akong maging ama sa lahat ng 10 anak natin, sa legal na paraan, sa mata ng Diyos, habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may 10 maliliit na bato. Bawat isa ay kumakatawan sa isang bata. Ang mga luha ay malayang bumagsak sa pisngi ni Amara. Hindi na luha ng sakit, kundi purong kaligayahan. Tumingin siya sa 10 pares ng mga matang nakatingin sa kanya, naghihintay. Tumango siya. Oo, Mateo. Oo. Naghiyawan ang mga bata, nagsitalunan. Ang dalampasigan ay napuno ng kanilang saya. Isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri ni Amara at niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila, sa gitna ng kanilang perpektong sandali, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang pagring ng cellphone ni Mateo. Medyo nainis, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Ang ngiti sa kanyang muka ay bahagyang nagbago. Sino yan? Tanong ni Amara. Ipinakita ni Mateo ang screen sa kanya. Nakasulat doon ang isang pangalan na matagal na nilang hindi pinag-uusapan. Ang pangalan ng nag-iisang anak ni Doña Elvira, ang kanyang stepbrother. Nagkatinginan sina Mateo at Amara. Ang lahat ng sakit at galit ay wala na. Napalitan na ito ng pag-unawa. Tumango si Amara. Isang tango na nagsasabing, okay lang, oras na. Ngumiti si Mateo sa kanya. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa papalubog na araw, sa kanyang 10 anak na masayang naglalaro, at sa babaeng muling bumuo sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello? Ang bagong simula ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara, Mateo, at ng kanilang 10 puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat luha ni Amara, bawat galit ni Mateo, at bawat pag-asa ng kanilang mga anak ay mga emosyong sabay nating naramdaman at pinagdaanan. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng aral. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nabibilang sa dugo, kundi sa tibok ng pusong handang magmahal at mag-aruga. Isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ay ang tanging susi na kayang maghilom sa pinakamalalim na sugat na iniwan ng kahapon. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit gaano pa tayo nasaktan o naligaw ng landas, palaging may pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang pinakagusto ninyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nananabik kaming basahin ang bawat isa. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ito po ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Nagmamahal, Love Kilig TV.